Patuloy ang pagbagsak ng moralidad sa ating lipunan. Maraming panukalang solusyon. Pero para kay Brother Eddie, sagot ang pagtuturo ng Ten Commandments sa mga paaralan para siguruhing maging tunay na pag-asa ng bayan ang mga kabataan. Pakinggan ang salita ng Diyos para sa bayan. Hatid ni Brother Eddie Villanueva. Magandang kinabukasan ba ang gusto natin para sa mga kabataan? Oo, isang susi dito ang kalidad na edukasyon. Pero may mas mahalagang pamanang pwede nating iwan sa kanila. Walang iba kundi ang mga aral ng 10 utos ng Diyos o ang Ten Commandments. Ang Ten Commandments kasi ay nagtuturo ng 2 mahalagang bagay. Takot sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Imposible ang makabuluhang pamumuhay sa mundo kung wala ang 2 yan. Kung maghahari sa mga kabataan ng takot sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, sa murang edad ay matututunan nilang mabuhay ng tama at magmalasakit sa lipunan. Kaya naman sinusulong ng Citizens Battle Against Corruption o CBAC Party List ang pagtuturo ng Ten Commandments sa mga paaralan. Nakababahala na kasi ang pagkapariwara ng mga kabataan sa panahon natin. Sa Pilipinas, majority ng drug users ay 18 to 30 years old. Ang mga broken family, parami ng parami. Isa rin tayo sa may pinakamataas na teen pregnancy rate sa ASEAN at sa buong Asia. Kung hindi mabibigyan ng tamang gabay ang mga anak at apo natin, mas lalong didilim ang kinabukasan ng bayan. Kaya nakakaalarma ang pagpupumilit ng ilang extreme left, woke legislators na isabatas ang CSE o Comprehensive Sexuality Education sa education system natin. Sabi nila ito daw ang susi para malunasan ang teen pregnancy sa bansa. Pero sa totoo, gagawin itong sex laboratory ang mga classroom. At itutulak nito ang mga kabataan sa risky sexual behaviors. Ang kailangan ng mga kabataan ay matinong gabay tungo sa makabuluhang pamumuhay. Para hindi sila mapariwara, kailangan nilang malaman kung bakit sila nandito sa mundo at kung ano ang orihinal na disenyo sa kanila ng Diyos. Mga aral na tatago sa espiritu at kaluluwa nila. Yan ang kailangan nila. Mga aral na hahamon sa kanila para maging mabuting tao, para diskubrihin ang dakilang layunin ng Diyos sa buhay nila, upang maging kapaki-pakinabang ang nag-iisang buhay na ipinagkatiwala sa kanila. Hindi mga makamundong kurikulum na wawasak sa moralidad nila. Kapag naaprubahan ang pagtuturo ng Ten Commandments sa mga paaralan, huhubugin ito ang kinabukasan ng bansa tungo sa katiwasayan. Tinuturo kasi ng Ten Commandments ang mga pinaka-basic na panuntunan para ang tao at lipunan ay magkaroon ng tunay na takot sa Diyos at tunay na malasakit sa kapwa. Ang unang 4 na utos ay tumutukoy sa pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Ang huling 6 na utos naman ay tumutukoy sa tamang pakikipagkapwa-tao. Tingnan natin ang unang 4 na utos. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos. Huwag kayong gagawa ng imahin ng mga Diyos-Diyosan upang sambahin. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. At lagi mong tatandaan at ilaan para sa Diyos ang Sabat o araw ng pamamahinga. Kapag naituro ang 4 na utos na ito sa mga estudyante, matututunan nilang may Diyos palang nakasubaybay sa lahat ng nilalang sa mundong ibabaw. Kaya mapapagtanto nilang hindi sila nag-iisa. Mayroong ultimate accountability sa buhay ng tao. May Diyos na pinagmulan ng buhay at susulitin natin sa Kanya kung paano natin ginugol ang oras natin sa mundo, kung sa kabutihan o sa kasamaan. Kaya matututunan nilang hindi pwedeng sayangin ang buhay sa kamunduhan. Hindi pwedeng aksayihin ang talento, dunong, at husay kapalit ng mga panandaliang aliw. Dahil may Diyos. At dapat mabuhay na may takot sa Diyos.
Pumunta naman po tayo sa huling 6 na utos. Igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa. At huwag ninyong pagnanasahan ang bahay ng inyong kapwa o ang kanyang asawa, mga alipin, mga hayop o alinmang pag-aari niya. Sa unang dinig ay parang napaka-basic na mga kutosang ito. Pero ito po ang pundasyon ng maraming mga batas na nagpapanatili sa katiwasayan ng maraming bansa't sibilisasyon sa kasaysayan. Tingnan na lamang natin ang 7 utos, huwag kang magnanakaw. Kung noon pa man ay naituturo na sa mga kabataan ang malalim na pagpapahalaga sa utos na ito, siguradong hindi sana tayo one of the most corrupt countries in the world. Kung matagal na sanang naituro sa mga kabataan ay 10 utos, hindi sana lalaganap sa bansa ang pagka-adik sa sugal na sumisira at kumikitil ng maraming buhay. Isipin po ninyo ang magiging kinabukasan ng bayan kung maitatanim sa puso ng mga kabataan ang 10 utos. Hindi ba't magdadalawang isip silang mabuhay sa kriminalidad? Hindi ba't mas pipiliin nilang magtaguyod ng isang pamilyang may basbas ng kasal, kung saan ang mga anak ay hindi lalaking walang ina o walang ama? Sa pagtuturo natin sa kanila ng 10 utos, makikita nilang ang buhay na nagpapasakop sa Diyos ay buhay na maayos at pinagpala. Humigit kumulang 5,000 years old na ang 10 Commandments. Pero ang mga katuruan, prinsipyo nito'y makabuluhan pa rin sa modernong lipunan. Kaya naman ipanalangin po nating pumasa ang batas na naglalayong ituro ito sa mga paaralan at maipaskil ito sa bawat silid-aralan. Katulad ng ginawa ngayon at ginagawa sa Amerika, ang bagong Pangulong Donald Trump nagkaroon ng executive order na lahat ng 10 utos ng Diyos ay ibalik sa mga paaralan, ituro sa mga kabataan. Sapagat itong 10 utos ng Diyos na ito ang susi upang magkaroon ng banal na takot ang mga kabataan sa Diyos, magkaroon ng pagmamahal sa bayan at magkaroon ng pagmamahal sa katwiran. Kung gusto nating siguruhing maunlad at mapayapa ang kinabukasan ng ating bayan sa kamay ng mga kabataan, hubugin natin sila sa mga utos ng Panginoong Diyos. Pangako nga ng Diyos sa Deuteronomy 28, verse 1, verse 2, "Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments, which I command you today, the Lord your God will set you high above all nations of the earth. And all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God." At babala naman niya sa verse 15, "But it shall come to pass, if you do not obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments and His statutes which I command you today, that all these curses will come upon you and overtake you." Imbitahin po natin ang mga pagpapala ng Diyos sa ating bayan. Sundin natin ang kanyang mga utos at turuan natin ang mga susunod na henerasyon ng tamang pamumuhay ayon sa kanyang salita. God bless us all, and God bless the Philippines. Naway napagpala kayo ng salita ng Diyos para sa bayan. I-follow si Brother Eddie sa X at sa Facebook. Hanapin lang ang bro_Eddie sa X at Brother Eddie C. Villanueva sa Facebook. Ang Salita ng Diyos para sa Bayan ay produksyon ng Brother Eddie Ministries and Advocacies International o BIMA International. God bless you and God bless the Philippines.